hindi kalsada ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Alternatibong transportasyon na kung malapit ka doon sa mga estasyon natin, mas mabilis ang biyahe mo. Station to station to station, libre lang. Welcome to the MMDA, Kwentong Kalsada. Meet the Metropolitan Manila Development Authority Deputy Chairman, Undersecretary Frisco S. San Juan Jr. Instead of makipagsiksikan ka sa EDSA, makipagsiksikan ka sa mga daanan natin, alam nyo na. Gusto natin ang ating mga commuters na mayroong masasakyan na reliable, dependable. Magandang araw po sa ating lahat at nandito na naman po ako, syempre si Boss Toyo at ito ang Kwentong Kalsada, the MMDA Podcast. Oops! Kwentong Kalsada? Pero parang hindi kalsada ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Dahil alam nyo ba, ang ating pag-uusapan ngayong araw na to, ang sikat na sikat hanggang ngayon, ang Pasig River. Alam nyo ba, nagsimula ang Pasig River Ferry noong mid-1990s sa mga pribadong kumpanya tulad ng Magsaysay Lines at Starcraft Ferry. Pero nagsara agad dahil sa polusyon at kulang sa pasilidad. Noong 2007, sinubukan muli sa tulong ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, Pasig River Rehabilitation Commission at Department of Transportation and Communication, pero tumigil din matapos ang 4 na taon. Noong 2014, muling binuhay ng MMDA ang serbisyo, nag-upgrade ng mga estasyon at bumili ng bagong bangka. Pagsapit ng 2019, nagkaroon ng high-capacity boats at libreng sakay para hikayatin ang mga pasahero na sumakay. Nang dumating ang COVID pandemic noong March 2020, pansamantalang nahinto ang operasyon pero nagpatuloy muli noong Agosto 2020. At hanggang ngayon, tuloy pa rin ang Pasig River Ferry Service bilang alternatibong transportasyon sa Metro Manila. So ayan, pakinggan nyo maigi yung sinasabi ko tungkol ito sa transportasyon sa Pasig. Ito ang Pasig Ferry Services, alright? But hindi lang yan ang ating ikukwento ngayong araw na to tungkol dito sa Pasig Ferry River Service ng MMDA. Kaya kasama natin ngayon ang head ng Pasig Ferry River Service ng MMDA. Let's all welcome Yusek Frisco San Juan Jr. Magandang araw po, Yusek San Juan Jr. Ayan, I'm glad na nandito po kayo ngayon dito sa Kwentong Kalsada. Pero, hindi kalsada po ang ating pag-uusapan ngayon, kundi kwentong ilog. Di ba po? Ayan po si Yusek San Juan. Sir, para sa mga hindi pa aware sa Pasig River Ferry Services natin o PRFS for short, ano nga po ba to? Magandang umaga sa iyo, Boss Toyo, at sa ating mga nanonood at nakikinig. Ang Pasig River Ferry Service po ay isang sistema ng transportasyon sa ilog, no? Sa ilog. Bilang alternatibo sa karsada. Kaya ito ay sistema, ibig sabihin, mayroon tayong prosesong sinusunod. Halimbawa, mayroong daungan, iba, mayroong sakayan, at mayroong mga masasakyan na mga boats, river boats, ika nga. At mayroong mga schedule na sinusunod. Kaya ito ay isang sistema kung saan ang ating mga mananakay na mga estudyante, mga namimili sa Divisoria, Empleyado. empleyado, namamasukan, ay pwedeng sumakay dito. At kasama na rin ang mga turista. Yan po ang ating Pasig River Ferry Service. Ayan. Yusek po, pwede po bang mas elaborate natin yung Pasig River Ferry Services? Ano nga ba ang nasa loob nitong PRFS? Ayan. Dito kasi, no, pwede kang mamasyal lang, turista. No? At saka ito ay alternatibo na mas maganda dahil walang mga traffic lights. Walang traffic. Dahil ilog yan, no? Opo. Ibig sabihin, maganda sa ating mananakay na wala silang nasasagap na trapiko at maduming hangin mula sa mga sasakyan sa kalsada. Kaya very environment friendly ito at maaliwalas, maganda yung hangin lalo na pagka mahangin ang panahon. At yan ay alternatibong transportasyon na kung malapit ka doon sa mga estasyon natin at sa destinasyon mo, ay
mas mabilis ang biyahe mo. Hindi ka na kasi sasakay ng tricycle, o hindi ka na lilipat sa bus, hindi ka na lilipat sa MRT. Parang point to point kasi pili ang mga lugar, pero maraming lugar na pwede kang puntahan. Mapunta tayo dyan, sir, sa lugar na sinasabi nyo. Saan po ba ang ruta ng ating public ferry service na yan sa Pasig River? Ano po ba yung mga ruta niyan? Katulad po ng sinabi nyo, meron mga istasyon. Meron na mas madali yung makapunta. Saan po ba yung mga sakayan at saan din po yung istasyon kung nasa maaaring bumaba yung ating mga pasahero? Sa ngayon, mamaya sasabihin ko sa iyo yung mga darating na panahon. Exciting yan. Marami pang susunod. Maraming susunod. Yung sa ngayon, Yusek. Sa ngayon, nagsisimula ito sa Pinagbuhatan, malapit sa C6. May tulay doon sa C6. Pasig. Oo, sa Pasig, no? Kung pababa ka, papuntang Manila Bay, dahil galing ka sa bandang Laguna Lake, yung Pinagbuhatan, ang madadaanan mo mga estasyon ay ang Kalawaan. Saan po yung Kalawaan? Sa Pasig din. Para maging familiar lang kasi medyo bago to sa akin. Medyo parang magtatanong lang po ako, Yusek. Kalawaan po ay sa Pasig. Yan po yung first stop. Ang Pinagbuhatan ay Pasig. Okay, Pinagbuhatan, Pasig. Ang Kalawaan ay Pasig. Ang San Joaquin ay Pasig pa rin. San Joaquin. Oo. Tapos, ang Guadalupe ay Makati. Guadalupe, tama po. Guadalupe Makati. Station. Guadalupe. Oo. Bago ka dumating sa Guadalupe, merong Marikina River. No? Na may stasyon po doon? Wala. Meron. Meron din. Mamaya pag-usapan natin yon. Kasi maraming istasyong tatayo doon sa Marikina River. Okay. Yan yung ilog naman na papuntang Marikina, no? Galing doon sa ilog, no? Papuntang Marikina, dadaan ka sa Rosario, may Bunga, Bridgetown, Eastwood, hanggang Riverside sa Marikina. Marikina River yan. Doon ang mga tatayo nating mga bagong istasyon. Ngayon, pagkasa nasa Guadalupe ka na, patuloy, pababa pa rin, papuntang Escolta, dadaan ka naman sa Hulo. Hulo? Saan po yung Hulo? Mandaluyong. Mandaluyong. Hulo. Alright. Hulo. Opo. Malapit sa Our Lady of the Abandoned Parish Church. Ano rin yung simbahan na yun. Alam yun, may mga devoto rin dyan. Pagkatapos ng Hulo ay Valenzuela. Malapit sa LTO office sa Valenzuela. Tapos, Valenzuela, Makati po ba ito? Makati. Alright, Valenzuela, Makati. Pagkatapos sa Valenzuela ay sa Lambingan. No? Sa Lambingan, malapit sa Tomas Earnshaw. At pagkatapos ng Lambingan ay sa Santa Ana. Manila na to? Manila na yan. Sa likod nung Santa Ana Market. Opo. Oo. Yung Lambingan po, saan lugar po itong Lambingan? Makati? Manila. Manila na po. Alright. Manila na yan. Tapos ng Santa Ana ay PUP. Likod mismo ito noong Polytechnic University of the Philippines. Kaya maraming estudyante kaming nasasakay doon. Sumasakay dyan. Aba. Minsan yung iba galing pang Pasig, no? Papunta dyan. Tapos yung iba naman galing sa Manila, papuntang PUP. No? Pagkatapos ng PUP, doon naman tayo sa Quinta. Sa Quinta Market. Opo, alam ko yan, sa Quiapo. Opo, sa likod. Meron palang istasyon doon, ha? Dami ko natutunan dito. At tanda akong 45 years old, hindi ko alam na marami palang istasyon ng ferry. Akala ko parang tatawid ka na ng Pasig River, sa kabila lang, ganun lang yung ruta. Ikukwento ko sa iyo, yung Quinta. Ha? Noong 2 years ago, no, Holy Week, diyan ako bumababa. Kasi yung tawag doon yung Bisita Iglesia. Opo, Bisita Iglesia. Lalakarin mo lang yung Quiapo Church. Quiapo. Malapit lang yun. No? Bibili ka pa ng hopya. Meron bilihan ng hopya. Opo, doon. Tapos, lalakarin ko na hanggang Santa Cruz Church. Ha? Lakad na yun. Simbahan ulit yun. Ayo nga po, tama, Quiapo. Lalakarin ko na hanggang Binondo Church. Yun ang ginagawa ko. So, marami akong simbahang na nadadaan. Lakad lang. Malapit na doon sa Quinta Station. Oo. At pagkatapos doon, pagka nandun ka na kasi sa Escolta na yung Binondo Church, Chinatown. No? Tatawid ka ng Jones Bridge. Ha? Pupunta ka na sa Manila Cathedral. Manila Cathedral naman. Marami na masimbahan doon. May San Agustin Church. Opo, marami na doon. So, doon so pa lang. Quinta Market ay isang magandang walking tour.
No? Pwede kang kumain sa Chinatown, pwede kang mag-shopping sa palengke, pwede kang food Opo, mga food trip. Pwede trip mag-food sa, trip sa dun mga sa... Chinatown. Opo, Naku, kahit sa Quiapo po, napakadami na rin na kainan doon. Correct. Actually, marami ka ng maaring mabisita pag nasa Manila ka na. Pagbaba mo ng Quinta, ng Quinta Market. sa Quinta Market pa lang po, meron doon mga palabok. Andun ang tindahan correct. ng mga palabok. Oo. Lahat ng klase ng palabok nasa Quinta Market. So, doon Gala po ba kami. yun? Malapit po ba yun doon? Sa likod lang nun? Likod mismo ng Quinta Market eh. Ayun, di ba? Yan tandaan niyo yung mga sinasabi ni Yusek. Tapos po, ng Quinta, ano po ang Tapos ng sumunod? Quinta, sa kabilang side ng ilog, yung Loton Station. Loton. Oo. Ayan. Halos, Sentro. halos tapatan yun. No? Opo. Halos tapatan. Post Office naman. Opo, yan. City Hall. Aroseros Park. Yung Esplanade, abot Opo, na ito. dun. Malapit Sa na. ngayon. Opo, yung bago. Yung bubuksan yun. No? Opo. Gawa na yun, nabuksan na yun. Di ba yung Esplanade po, yung may tulay na magandang bago? Yung mahaba. Sa baba. Yung may Along- mga... Sa ilog yun, no? At Opo, along the ilog. river. Oo. Yan. Yung marami na rin doon nagbablog. Marami na rin po, tsaka mga food stalls. Paggabi, napakaganda doon sa Correct. Esplanade na yan. Parang nasa ibang lugar ka na po. Ng, parang ibang bansa na dahil napakaganda ng tulay, napakaganda ng mga ilaw. Pagkatapos po ng Loton, Loton ay eskolta na. yan na po yung last. Yun ang last ngayon. Ngayon lang. Oo, kasi dati, meron pa kaming Plaza Mexico sa Intramuros side. Oh. Ngayon, nung ginawa yung China-Philippines Friendship Bridge, no, yung tulay pagkalakpas ng Jones Bridge, tinayo ng China yun, dinonate sa Philippines. Giniba yung ferry station natin doon dahil matatamaan siya ng tulay. Ito yung may tulay yung papunta sa... Chinatown? Intramuros Binondo Bridge. Opo, yun nga po. Yung sa ilalim. Nakikita na... Ano pa ba yun? Ano po pa yun? Yung sa may... Bago mag-arko ng Divisoria. Ay, ng Chinatown. Yung ba yung nagiba? Jones Bridge yun. Opo, yun doon. Yun po ba yung wala? Yung Hindi. dinanagana? Yung susunod na tulay pa. Anong yung bago. stasyon po yun? Ang tinanggal doon ay Plaza Mexico Station. Dati. Itatayo ulit namin ngayon. Itatayo nyo ulit. Doon na mismo yun sa may Esplanade. Mm. Malapit. Halos kadikit na ng Intramuros Wall eh. Di ba? Doon na yung mga raming food stalls na sa gabi. Nung Sabado, nandun ako. At madaming tao, maraming may bisita. Madami po talaga. Matanda, no? Mga estudyante, namamasyal sila. Ang Sabado kasi ay siyempre walang pasok. Opo, walang pasok. Pasyalan talaga yan. Pasyalan talaga. Kaya doon maganda magpasyal. At meron mga kumakanta. May mga nagdadala ng instrumento. Opo, mga basking, yung tinatawag. Tapos maghulog lang yung mga... Sa sombrero. Opo. Marami doon. Meron ganun doon. Alam niyo mga sa manonood natin na pansinin niyo medyo nagugulat ako at hindi ko talaga alam. Yusek, talagang honest ako na yung iba po hindi ko po talaga alam at nagtataka ako na sobrang dami pala nating istasyon ng ferry. Ang akala ko lang po talaga kasi sa Pasig Ferry is parang tatawid ka lang dun sa nakikita ko dyan sa Guadalupe. Parang ganun lang. Pero mga tropa natin dito sa Kwentong Kalsada, napakarami palang istasyon ng ating ferry na hindi natin alam. Marami rin talagang istasyon na kasama sa ruta ng PRFS. Paano naman, sir, pag masama ang panahon at paano nyo po nasisigurado ang kaligtasan ng pasero? Pero bago nyo po sagutin muna to, Yusek, kasi nga katulad na sinabi ko, nagtataka ko, ang dami na pala talagang istasyon. Gano'ng nakatagal itong mga istasyon at ferry na to, yung serbisyo na binibigay ng ating MMDA dito sa ferry services na to? Ito kasi, sinimulan nito siguro 2004 yata, no? Mga unang panahon. Hindi pa MMDA mahawak. Ibang mga private. Opo, yung katulad nung nabanggit ko kanina. Binanggit mo kanina, yung magsaysay, ganun. Pero nagpalit, another private company, no? Nahinto ulit, no? Katapos nag-COVID, nung bago mag-COVID, ni-revive namin ulit, no? At nung maganda na, maandar na yung mga natin, bangka natin,
ay nag-COVID naman. So, nahinto. Nahinto ulit. Nahinto. Nag-resume 2020. 2020, August. 2020 Ano na, na. patapos na yung pandemic yan. Medyo Ah, malumanay na. Kailangan namin ituloy noon. Bakit? Kasi COVID bawal ang mga bus. Di ba? Bawal ang mga sasakyan noon kailangan meron kang alternatibong transportasyon. Kasi mga empleyado namin, lalo na yung mga nasa frontliners, no? Kailangan pumasok sa trabaho. Yung mga nurse, yung mga response officers namin, no? At ang ginagamit ay yung, Sumasakay doon. No? yung pre-service ferry natin. Pangalawa, kaya meron tayong yung ferry system na yan, ay pagka nagkaroon ng big one, alam mo ba, yung mga tulay natin magigiba. So, Sana naman, huwag natin na maranasan yung big one na yan. Lagi Sana, natin naririnig oo. yung big one na yan at Oo. pinaghahandaan din talaga natin yan, Oo, yung big at- one na yan. kung mangyari man yon, ay kailangan may transportasyon na tatawid ng ilog. Di ba? Diyan tayo makakatulong sapagkat pwede tayo magsakay ng bisikleta, ng maliliit na motor, pwede isakay dyan para yung mga responders natin makapagdala ng mga gamit, ng gamot, ng mga equipment, na light equipment. Meron tayong mga portable na filtering machine para sa mga, kasi pati yung mga linya ng tubig natin baka maputol din. Yun ang isa sa primary reasons na dahilan. Bakit may ferry? Bakit may free Tuloy-tuloy dapat may services? ferry service. Kumbaga, naghahanda na. Kumbaga, kahit pa paano, meron na tayong ginagawang mga hakbang. If ever na dumating yung big one. Pero hopefully, sana hindi natin maranasan yan sa ating panahon. Diba? At kahit sa ibang panahon, wag na natin maranasan yan. Diba? So, babalik tayo doon sa tanong ko po na seguridad. Pangalawa, kaya yung tanong mo kanina, seguridad ay yung sistema na yan ay dapat dadaan sa mga Coast Guard. No? Okay. Dadaan sa Marina. Kailangan Compliance. CORT, tama. CORT, tama po. Meron tayong mga vest. No? Meron vest para sa matanda, sa Bata. Kailangan Naka-ready na po yan. Sa ilalim ng upuan, nasa ibabaw. Kasi nasa boat yan. Sa boat, opo. Ano pa po yung iba nating mga security measures once na sumakay po ang isang commuter? Sa Ang ating mga ferry? piloto natin, lisensyado. Siyempre, kailangan mo ng lisensyado. At marami sa aming mga kapitan, Coast Guard. Kumbaga, sanay. Alam yung ginagawa. At alam mo naman ang Coast Guard, na uniform service din yan. Oo. So, secure dahil dumadaan tayo sa Coast Guard station, sa PUP, tsaka sa Loton. Dadaan ka doon, mag-i-inspection sila ng K9. Aamuyin yung mga Sa ibang seguridad naman yan. mga gamit. Baka mamaya may mga epektos, correct, may mga terorista. terorista. So, every now and then, meron po talaga mga security checks din na ginagawa ang Philippine Coast Guard doon sa ating mga ferry para mapangalagaan yung ating mga commuters kasi hindi rin natin masabi kasi pag madaming mga pasahero, medyo vulnerable sila sa pag-isipan ng masama kung may baka balak na masasama yung ibang tao sa atin, di ba? Hindi natin masasabi, di ba? Yes. At saka, meron tayong manifest system na nililista yung mga pangalan. Lahat ng pasahero po. Lahat ng Kailangan. pasahero, kailangan yan. So, para po, if ever what happened, naka-monitor po tayo kung sino-sino po yung pasahero. Sumakay. Whether dahil sa aksidente o dahil merong nangyaring o merong mga masamang loob na may masamang intensyon, di ba? Mahuuli natin. Paano naman po pag ngayon, katulad ngayon, Yusek, tag-ulan na. Malapit na natin, siyempre, yung mga ulan. Siyempre, kahit ilog yan. Pagka ulan, safe po ba? Paano po ba ito pinapangalagaan yung ating mga commuters pagdating ng rainy season at mga bagyuhan na yan? Paano po ba? At sumusunod din kami sa patakaran ng Coast Guard. Pagka meron silang typhoon signal na itinaas, ay hindi kami lalayag. Pagka wala naman typhoon signal pero sobrang lakas ng ulan, cancel din. Kaka-cancel din kami. Ina-announce naman namin. Ina-announce dapat kasi baka yung mga commuters umaasa na makakasakay doon. So, early announcement tayo na pagka may mga bad weather, pwedeng delay heavy lang. rainfall.
Pwedeng ma-delay lang. Pwedeng ma-delay lang, hintuin lang po. Oo, Kasi pwede. wala naman masyadong alon sa ilog Wala po. masyado. No? So talagang yung heavy rain lang, Tsaka winds. visibility. Visibility, opo. Visibility. Visibility Oo. nga pala. Kapag heavy rains, Siyempre, hindi ka makakita. hindi makita. At mahirap tayo may mabangga doon sa Tama. ilog. Yes. So, ano pa po, bukod doon, meron pa po ba tayong iba pang ginagamit para sa, or may ginagawa para sa seguridad ng mga commuters natin sa paggamit, or nabanggit nyo na po lahat? Meron tayong mga nag-a-assist sa bangka. Pagka medyo elderly, no, inaalalayan sila Yung mga crew. ng mga crew. Oo. Opo. Para hindi madulas. Alam mo naman, lalo na pagka medyo nabasa na. Tama. Oo. May maalalay dyan. Very responsive rin talaga pala ang PRFS, lalo na sa pagdating ng kaligtasan ng mga nagmamaneho, especially yung kaligtasan ng mga pasahero. Bukod sa responsiveness ng PRFS, eco-friendlier option din ng paggamit ng ferry. So, pag sinabing eco-friendlier, mahal natin yung environment. So, hindi ko alam pa paano ito explain. Pwede nyo i-share sa amin bakit tinawag na eco-friendlier option ang ferry? Unang-una, kapag sasakay ka sa mga ordinaryong sasakyan ngayon sa karsada, mausok yan, no? Internal combustion engines, siguradong may ano yan. Maski yung hybrid, meron pa rin kahit po konti na masamang hangin na lumalabas na pollution sa mga ano. Pero yung mga electric na sasakyan na bago ngayon, okay naman yun. No? Pero yung ferry natin, di ba po gumagamit ng gasoline, diesel? Dahil walang traffic, less ang combustion. Oo, dire-diretso lang. Diretso siya. Less ang combustion, less ang pollution. Pangalawa, meron tayong electric boats. Eto, Electric yan. yung ginagamit po natin, ano po ba siya ngayon? Electric na? Halo pa ngayon. Halo mix pa. Meron pa. Kasi ngayon pa lang nauuso ang electric ferry boat. So, hindi lang pala electric vehicle meron. Meron ding electric boat. Ferry boat, Ito, yes. ito po yun. Yan yun. Alam Ito. mo, kwento ko lang sa'yo. Tingnan natin, pakita natin sa mga ito. So, ito sir is an actual ferry na meron tayo ngayon. Oo, may pangalan yan. Okay. MB Dalaray. Basahin mo yan. Ito po. So, may DOST logo, MMDA yung isa, hindi ko po alam anong logo to. Ano po logo? UP. Ano pa? UP. UP. Alright. UP Electronics, parang institute. So, lahat dumaan sa masusing... Ang gumawa niyan ay UP, mga estudyante, profesor ng UP. ang gumawa po nung Ang gumawa niyan. yung ferry. Oo. Ba? Sila ang nag-design, no? Sila ang nag-design ng makina, nag-design ng bangka mismo, ng boat. Ang pera naman ay galing sa DOST. Okay, DOST. Okay. DOST. Oo. Para mag-accredited siya ng DOST na talagang eco-friendly at safe yung mga... Kasi pagka mga battery-operated, kailangan din talaga, dadaan din po sa mga ganyang ahensya ng gobyerno. Correct. Tama po ba? Para yung safetyness din, di ba po? Napakaganda naman pala nito. So talagang atin pala to yung Pilipino. Pilipino, oo. Maganda. Under Professor Tria. Aba, ayan, UP. maraming salamat sa iyo, Prof. Tria, at sa mga kasama mo na bumuo nito. May solar pa siya. So solar-powered, ano siya? Yung May solar siya portion. Meron din siyang charging charging station. station para dual. Kumbaga, para pagka walang araw. Pero usually naman, napupuno na niya. At nakaka-preserve tayo ng kuryente pagka hindi na natin sinasaksak, di ba? Correct. So, sa mga darating na pagpundar natin ng mga ferry boats, mga electric na. Ilan na po ba yung ganito natin ngayon? Isa pa lang. Pero, Isa pa lang. Pero meron kaming dalawang pondo para sa dalawa pa. Maaaring masimulan ng paggawa itong within the next 3 months siguro. Ilan po ba talaga ang ferry natin ngayon na Ang ferry boats working natin ngayon ay ang at any one time meron tayong mga 6. anim? Yung iba kasi naghahali-halili yan ng maintenance, na repair, gano'n. Yes. Pero ang total niyan ay 7 ang aming 50-seater. 7.
50-seater, yun. Ayan Ah. nililinaw na natin. So, di pa natin natatakil yung ferry naman. So, tinatakil muna natin ferry bago tayo pumunta sa mga ibang bagay pa. Sa ferry is 50-seater pala ang isa po. Ang 5. Ang 5. Oo, Alright. So, yung 50-seater. isa, ito po. Ito ay 36-seater. Mas maliit to. Mas maliit. 36-seater. Yung 5 is 50-seater. 50. Meron kaming siguro 4 o 5 na 30-seater. Meron din mas maliliit. Mas maliliit. Opo. Pagka kukonti lang ang pasahero, yung may mga season kasi, no? Kaya pagka hindi rush hour, yung 30-seater ang gagamitin natin. Alright. Matanong ko lang din po, Yusek, kasi very unfamiliar dito sa ating ferry services. Tanong ko lang, talaga po bang marami pa rin po ang nasakay sa ating ferry? Yung commuters na gumagamit ng ating ferry? Maraming sumasakay dyan. In fact, noong mga nakaraan, lumalampas kami ng 1,500 a day. No? Ngayon, yung mga sumasakay ay mga mabawasan ng konti dahil nagkaroon kami ng kulang na mga bangka. Kaya kailangan magdagdag kami ng mga bangka. Kasi baka mamaya Palaging nasisira, mga luma na. So, abangan natin yung pagbabago dito. Tapos, patanong ko lang, magkano po ba yung pamasahe ng ganyan, ng ferry? Sa ngayon, libre. O, kita nyo, hindi nyo alam. At least ngayon, alam nyo na. So, libre lang pala yan. So, station to station to station, libre lang. Pag magre-request ka ng special exclusive trip, pangpasyal. pampasyal. Kasi sabi niyo po kanina, nabanggit nyo, pwede rin siyang pangpasyal. Oo, nang hindi na magsasakay ng iba, ikaw lang. No? Meron kami. May bayan. Itutur kayo. Sa mga turista, maganda po yan para makita yung ating yung ating ilog na Pasig River na napakasikat naman talaga yung Pasig River dating dati. Maganda na kasi ngayon, lalo na nung natapos yung Esplanade na first phase. No? First phase lang yun eh. Kasi all the way na gagawin na yun hanggang Laguna Lake. Yung Esplanade. Maganda ng connection nun. Maganda. 27 Okay, kilometers. Abangan natin yan, di ba? So, Yusek, ang dami na natin napagkwentuhan. Gusto ko naman malaman at para din sa ating mga manonood, ano po ba ang goal nitong MB Dalaray? Ayan. Unang-una, itong Dalaray ay electric. Yes. Ang objective natin dyan ay para kapaligiran ay protektahan. Pero ang Pasig River ay system, yung ferry service natin, alternative transport yan. Ano? At kagaya ng binanggit ko kanina, in case of disaster, kailangan natin yan. Tama naman po. Equally important ay ang pagsasaayos ng kaisipan ng ating mga mamamayan. Paano po yan? Pagka maraming basura sa ilog, nasisira ang mga bangka, sumasabit sa mga LC. Sa LC. Pagka maraming basura, bumabaho ang ilog. Opo. Namamatay ang ilog. No? Yung mga isda nawawala dyan. No? At nasisira ang kapaligiran. Nasisira natin yan. Polluted, masamang amoy, at poisonous yung tubig. Nung unang mga panahon, ang ilog Pasig ay regular na paliguan. Ngayon po. Actually, yan pa po isang sabihin ko din. Kasi sa tanda kong to, parang simula ata na nakaisip ako, pag sinabi mong Pasig River, parang sayang napabayaan eh. Parang madumi na eh. Parang, dapat supposedly hindi naman siya ganun. Dahil dati naman po, yung mga 1960s, yung mga much earlier, malinis yung Pasig River eh. Ano po ba naging dahilan? Sa progress. May mga nagtatayo ng maraming restaurant. No? Pagka nagtayo ka ng maraming restaurant, dapat meron kang treatment plant. Kasi lumalabas yan yung mga mantika, yung mga waste, yung mga pinagputulan, etc. Doon na dumediretso? Dumediretso dyan. Kaya nabubulok yan. Pagdating sa Pasig River, nabubulok dun sa ilalim. Tsaka yung Yusek, siguro yung mga bahayan din minsan. Mga bahayan, oo. Tinatayuan ng mga bahay yung mga hindi dapat tayuan. Tapos, informal settlers. Yes, yung mga informal settlers. Tapos, yun na yung rekta nilang tapunan.
Yung ilalim ng Pasig River. Alam mo, hindi ko inaaway yung mga informal settlers natin. Pero kasi walang disiplina eh. Actually, katulad ng mga nauna nating episode, yung ating unang-unang episode, we're talking about the discipline. At napag-usapan din yung Pasig River. At ngayon, nandito po kayo, Yusek. Talaga naman dumumi yung ating Pasig River dahil din sa atin Tama. Hindi naman dahil sa kalikasan Malinis naman siya before Tayo mismo ang nagpadumi nung ating binigay sa atin binigay to ni God sa atin as a nature resources. Kumbaga likas na yaman itong Likas Pasig yaman River. yan. Napakahaba nito actually, itong Pasig River na to. Saan po ba nagsimula? Ang haba nito, di ba? From Pasig, Makati, to Manila, diretso ng Laguna. Manila Bay hanggang Laguna Lake. Diba? So, napakahaba niya, dinadaanan niya yung sentro ng yung NCR. Pero, napakadumi. Dati, kung nabasa mo yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo, sinasakyan ni Rizal yan, papuntang Calamba. Yung diyan dumadaan, yung mga bangka noon. Dahil napakaganda. At saka yung galleon natin na galing sa Espanya at sa Mexico, nakakapasok diyan sa hanggang sa Binondo, kaya may Chinatown doon Kaya doon yung trade, doon nangyayari yung mga trade. Yung trading. Opo, trading ng mga lumang panahon, yung galleon trade, doon dumadaan yung mga sasakyan na yan. Doon sila, yun yung pinakamadaling daanan kasi nila no po, no? Yusek, no? Tama. Pero yun lang talaga nakakapanghinayang lang buhay kasi. ang Pasig, buhay ang tao. Opo. May kabuhayan. May pag-asa pa po ba ang Pasig River? Kasi, parang tinanong mo na sa akin, may pag-asa pa ba ang Pilipino? Meron naman siguro. kasi diba? dami na nito, alam nyo, I'm just being honest sa experience ko kasi kahit pa paano, hindi na naman ako bata, I'm 45 years old. At syempre, ilan na rin naman yung napagdaanan natin na administrasyon. Yung Pasig River talaga, lilinisin ngayon, wala pang ilang buwan, madumi na. Tapos, madaming magagalit, madaming magsasabi na polluted ganun. Pero sa totoo lang, tayo mismo yung nagpapadumi doon sa Pasig River Kaya maganda yung tanong mo dahil sa pamamagitan nito ay mabibigyan natin ng tamang kaalaman. Lalo na yung mga bata, yung mga maliliit pa na gumagaya lang naman. Nakasanayan. Gumagaya sa magulang. Opo, nakikita Sa mga kuya, sa mga ate. Opo. No? Kung meron tayong mga ganitong programa na tungkol sa pag-aalaga ng kalikasan, ay matututo yung maliliit pa lang. Opo, tama naman. Paglaki nila, alam nila na kung anong tama, kung anong mali. Doon pumapasok yung ating napag-usapan sa unang episode natin ng disiplina sa tahanan. Kasi pag may disiplina kayo sa loob ng tahanan nyo, madadala nyo yan sa labas. At pagdating nyo sa labas, marami kayong yung makaka-apekto na maganda Kasi pag may disiplina talaga kayo, hindi ka magtatapon ng basura sa labas. Alam mong bawal yan. Di ba po? Maraming bagay talaga ang makukuha natin sa tamang disiplina na magsimula sa ating tahanan. At sana dumating din sa punto talaga itong Pasig River natin. Kasi ginagawa naman ng paraan Actually, ginagawa ng bawat umuupong MMDA or kahit yung mga LGUs, kalokohan naman wala silang ginagawa talaga para sa Pasig River. Ang problema lang, gagawin ngayon. Pero susunod, tayo rin mga Pilipino ang sumisira sa ginagawa din ng mga ahensya ng gobyerno na tumutulong para maging maayos itong Pasig River na to. Sana hopefully dumating yung time bago pa talagang mahuli. Actually, parang mga ilang years ba, 10 years ago, parang sumobra na dumi niyan. May mga, di ba po, napapabayaan. Kasi tayo rin mismo rin talaga yung gumagawa niyan. Kaya sa mga manonood, sana buksan natin yung ating mga isipan na alagaan natin yung ating paligid. Kalikasan. Di ba yung kalikasan? Maganda naman yung ginagawa. Katulad niyan, yung ferry na yan. Kung talagang magiging isa yan sa mga means of transportation natin, aside from sa mga LRT, MRT, sa mga buses, yung ferry na yan, napakadali malapitan yung mga trains, di ba? So hopefully. Magandang proyekto rin yan, sir. Ang laking tulong sa ating mga commuter. Tapos makakatipid din sila dahil sa presyo ngayon ng krudo. Mas may kaya din ng mga pasero dahil sa pagkakaalam ko, sir, ito pa, maganda pala dito sa ating ferry. May free wifi na rin, kumpleto, di ba? So, sipin mo, walang pamasahe.
walang traffic. Makalanghap ka pa ng fresh air. Fresh air na po ba, Yusek? Mapapangako natin na fresh air na yung ating Oo. nilalanghap doon. Hindi na siya polluted. So far. So far, di ba? Tapos, may free wifi ka pa. So, habang nagbabiyahe ka, yung oras mo, hindi mo Pwede ka pa maramdaman magtrabaho. yan. Pwede ka pa magtrabaho. Pwede maglibang. Lahat. Oo. Napaganda pala niyang ferry niyan. So, ano pa yung aabangan natin, sir, with dito sa ating project na to? Magkakaroon tayo ng mga karagdagang bangka, magkakaroon tayo ng karagdagang stations, no? At hopefully ang esplanade natin, no, ay humaba hanggang umabot sa Laguna Lake, dahil kapag maganda yung dinadaanan mo, ang tendency mo na magdumi nababawasan. Para mahiya ka. Nababawasan. Oo. Kaya naman dapat meron kami mga dinodonate diyan ng mga garbage boxes na segregation na. So nare-recycle din natin 'yan. At lahat 'yan ay patungo naman sa isang magandang programa, hindi lang para sa physical na satisfaction natin, yung paglakbay, pagpasyal, kundi pati sa kaisipan ng ating mga tao na ang ating kalikasan ay mahalaga. Lalong-lalo na ang mga ilog natin. Bakit? Ang ilog pagka bumaha, sinong naapektuhan? Tayo rin. Tayo rin. Taong bayan din. Taong bayan. Bakit nagbabaha? Kasi barado. Bakit nagbara? Kasi may basura. Okay. So, mabalik po tayo sa free wifi. Kanina po bang yung free wifi dyan sa ferry? Kanina po ba yan? Sino po ba nag-initiate niyan? Paano po ba yan nasimulan yung mga free wifi na yan? Ang wifi natin ay galing din sa gobyerno. Okay. DICT. DICT. Department of Information and Communication Technology. Nag-collaborate tayo, MMDA at saka ang Pasig City, under the Free Public Internet Access Program o FPIAP. At ang intention nga ay para unang-una, ang ating mga mananakay ay kung meron silang importanteng kailangang ipadala by means of internet, magagawa nila. Makakapagtrabaho sila at yung iba naman ay makakapagbigay ng mga informasyon na kinakailangan, di ba? Halabang nasaan sila, nasa bangka. At doon din sa pamamagitan nun, ang ating mga schedule ay madaling kung gusto mong magpa-reserve, magkakaroon tayo. Madali natin malaman yung trip schedule. Ayan. Pwede yan. So maraming salamat sa DICT at sa Pasig LGU at sa MMDA para sa kanya 24/7 na internet dito sa ating Pasig free ferry natin, di ba? So last na, sir, yung sinakwento nyo sa akin ng mga, sige po. Interrupt kita. Baka naman iniisip ninyo, pag sinabing free internet, mabagal. Napakabilis po. Aba, nakita nyo Dahil ako mismo. Nainis kayo pag mabagal? Hindi. Tinesting ko. Nung tinesting nyo, talagang mabilis. Mabilis. Yun, nakita nyo naman, hindi lang basta-basta free wifi yan, na parang naglalag. Talagang binibigyan kayo ng magandang wifi servisyo ng ating free ferry. So, sir, dami natin napag-usapan dito sa PRFS, di ba? Ang dami na sinabi ng mga future. So, eto na, sir. I-share na natin ngayon, ano ba talaga ang future at mga upcoming plans at projects ng PRFS. So, sir, ito na yung time ninyo po para ma-explain sa nila what's next para dito sa ating PRFS. Ang aming vision dyan ay kailangan meron tayong transport system na available, no? At in times of disaster, nandyan yan. At kailangan din natin ay isang kailugan o isang ilog ng Pasig River na malinis, maganda, no? At hindi maamoy, no? Maganda. At number 3, gusto natin na ating mga commuters, no, ay mayroong masasakyan na reliable, dependable. Kaya nagdadagdag tayo ng mga boats, ng mga istasyon, nagdadagdag tayo para mas marami ang makagamit nitong ating sistema na ito, ang transportasyon.
At last but not the least, ay ito ay isang magandang avenue tungo sa pagbibigay ng kaalaman sa ating mga kabataan sa pangangalaga ng ating kalikasan. Aba. Maraming sumasakay dyan ng mga estudyante at ang kanilang gumagawa sila ng mga thesis, nag-aaral sila ng ano ang mga dapat gawin para ang ating kalikasan ay mapangalagaan. Ayan. Alam nyo, to add lang doon sa sinasabi ni Yusek, parang na-imagine ko na, Yusek, if ang dami nating ferry boat dyan, tapos maayos yung Pasig, di ba parang mas masarap sumakay, tapos makita natin yung, instead of makipagsiksikan ka sa EDSA, makipagsiksikan ka sa mga daanan natin, alam nyo na, kung talagang maayos itong ating proyekto, sa katuparan natin, at maging maganda din ang Pasig River, parang ang sarap makikita mo, pabalik-balik yung mga ferry, nagkakawayan kayo dyan, parang di ba, mas okay sumakay kasi ako, sir. I grew up in Cavite City before. Nagpe-ferry ako from Cavite City to Manila Bay, sa MOA. Para sa mas madali eh. Unang-una, walang traffic. Oo. Di ba po? Nahinto yun, ano? 9-2 rin. Parang 30 minutes lang andun ako sa CCP. Di ba? Tapos, payapa pa. Ito, for mga lagislas lang ng tubig. Di ba? Di ka ma-hassle. So, what if dito sa metropolitan natin, from Pasig papuntang Manila, ang daming ferry na magaganda, yung Pasig River maayos, diba? Ang sarap. Actually, napakaganda tingnan. Lalo na siguro kung hanggang gabi, naghanap pa rin yung transportation na yan, other means, kasi kaysa magsiksikan tayo sa LRT, MRT. So, why give natin ng chance to, tulungan natin ang MMDA, tulungan natin yung mga bumubuo na ahensya para dito sa kanilang Pasig Ferry Services. Alam nyo, napakaganda nito. If talagang gagawin natin to at magiging maayos ang lahat, para sa atin to eh. Hindi to para sa, actually, hindi naman to para sa inyo, hindi to para sa MMDA. It's for us, para sa ating mga Pilipino itong ginagawa nila. So, para sa akin, antayin natin. Matapos nila to, at abangan natin. Intayin. Sumakay ka na. So, sakay, ayan, now na. nasasakay ako dyan. So, abangan nyo ang aking pagsakay dyan at ipapakita ko sa inyo. Kasi, sir, hindi pa po ako sumasakay. Pero gustong-gusto ko dahil narinig ko ang inyong kwento, narinig ko to, parang excited ako na sumakay dito at ibalita na meron pala tayong ganitong klase ng transportasyon. So, bago tayo matapos, sir, kailangan magbigay po muna kayo ng mensahe para sa ating manonood at para sa mga gusto pang sumakay dito. Sa atin po mga nanonood at sa mga tumatangkilik at sa mga hindi pa nakakasakay, kayo po ay iniimbitahan namin sa ating Pasig River Ferry System. Dito po ay makakaranas kayo ng magandang pagbabiyahe. Yung hindi kayo mabobore, no? Yung tinatawag nating kaaya-aya ang inyong biyahe. Madalas pag sumasakay tayo sa mga public transport natin, siksikan, ganun, ay parang tedious. No? Parang delubyo na nga. Parang pahirap, di ba? Pahirap talaga. Pahirap. Dito kasi, unang-una, yung hangin ay mararamdaman ninyo na sariwa. No? Pagka nasa loob ka ng kotse, nasa loob ka ng jeep, nasa loob ka ng... ay hindi sariwa ang hangin dyan. No? Kaya dito po ay mararanasan ninyo ay ang hangin ay sariwa at walang trapiko dahil hindi humihinto, diretso yan hanggang sa mga istasyon. Naanyayahan namin kayo dahil ang experience po dito ay kakaiba sa experience ninyo sa karsada. Tangkilikin po natin ito habang libre pa. Habang libre pa. So, ba't nyo po sinasabing habang libre pa? Meron po bang posibilidad na tayo po ay magkakaroon ng charges dito sa ating ferry? May malayo pa naman, no? Malayo pero sa ngayon kasi, kaya pa ng pondo ng MMDA. Pero pag dumadami na ang bangka, syempre maintenance, maraming tao, yung mga diba? tao. Maraming empleyado kailangan. At saka, syempre, pagpapalit ng pyesa, di ba? Talaga naman, may mga gastusin pa rin yan. Pero hindi para kumita ang ahensya. Mga minimal lang yan. Ang pagka sumisingil tayo, ay ano lang yan, para lang sa operasyon ng mga boats. Alright. Kulang pa.
Kulang pa. Oo, kulang pa. Oo. Kulang pa. So ayan, at dyan na po nagtatapos ang ating episode. Ang dami nating napag-usapan ngayong araw na to at hindi nga kwentong kalsada to, kwentong ilog to, di ba? Maraming salamat po syempre sa ating panauhin na si Sir Yusek San Juan Jr. Ayan, ako po, maraming salamat din sa ating mga viewers sa pagsama po sa atin dito sa episode na to. At syempre, huwag niyo pong kakalimutan mag-follow, like, and subscribe para alam niyo kung kailan lalabas ang ating susunod na episode dito sa Kwentong Kalsada. Napakasaya nitong ating kwentuhan, Yusek San Juan Jr. At excited na rin ako na sumakay sa ating free ferry services. So, hanggang sa muli, ito si Boss Toyo, Kwentong Kalsada ng MMDA. Maraming salamat.